Ang kabihas ng Indus. Sinasabing mahirap na lubusang mabatid ang sinaunang kasaysayan ng India. Nakahukay ang mga arkeologo ng mga kasangkapang ginamit ng mga sinaunang Indian, subalit hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin nauunawaan ng mga iskolar ang mga naiwang sistema ng pagsulat ng sinaunang kabihasnan ng India. Ang mga lungsod ng Harappa at Mohenjo-daro sa lambak ng Indus ang pinakabagong tuklas na mga sinaunang sentrong kabihasnan sa kasalukuyang panahon. Ang mga labi ng dalawang lungsod ay natagpuan ng mga arkeologo noong 1920. Ang mga lugar na ito, gayon din ang lipunang nabuo rito, ay kasabay halos ng pag-usbong ng Sumer noong 3000 BCE. Ang lupain sa Indus ay mas malawak kung ihahambing sa sinaunang Egypt at Mesopotamia. Ang kabihasnan sa India ay umusbong sa paligid ng Indus River. Ang tuktok ng kabundukang Himalaya ay nababalot ng makapal na yelo. Mula sa yelong natutunaw rito, nagmumula ang tubig ng Indus River. Sa kasalukuyan, ang India ay isa lamang sa mga bansa sa Timog Asya. Subalit kung susuriin, ang hilagang bahagi nito ay tahanan at pinag-usbungan ng sinaunang kabihasnang namumukod-tangi sa iba. Ang kabihas ng Indus ay batay sa matandang lungsod ng Harappa at Mohenjo-daro. Natuklasan ang dalawang lungsod na ito sa lambak ng Indus at tinatayang umusbong noong 2700 BCE. Dahil karamihan sa mga nahukay na labi ay mula sa Harappa, tinatawag minsan ang kabihas ng Indus na kabihas ng Harappan. Gayunpaman, tumutukoy pa rin ito sa kapwa Harappa at Mohenjo-daro. Sinasabing ang mga Dravidian ang bumuo ng kabihas ng Indus. Maayos ang mga lungsod nila sapagkat planado at malalapad ang mga kalsada nito. Ang mga gusali ay hugis parisukat at ang mga kabahayan ay may malalawak na espasyo. Ang ilang mga kabahayan dito ay may ikalawang palapag. Ang pagkakaroon ng mga palikuran ng mga kabahayan ay itinuturing na kauna-unahang paggamit sa kasaysayan ng sistemang alkantarilya o sewerage system. Ang mga Dravidian ay nagtatag ng mga daungan sa baybayin ng Arabian Sea at ang mga mangangalakal ay naglakbay sa mga baybayin patungong Persian Gulf upang dalhin ang kanilang mga produkto tulad ng telang yari sa bulak, mga butil, turquoise at ivory. May mga natagpuan sa Sumer na selyong harapan na may pictogram. Ang pictogram ay ang pagbibigay ng representasyon sa isang bagay sa anyong larawan. Dahil dito, isa sa mga teorya ukol sa gamit ng selyong ito ay upang kilalanin ang mga paninda. Ito ay isang patunay lamang na ang pakikipagkalakalan ay nagaganap na sa pagitan ng dalawang kabihasnan noon pa mang 2300 BCE. Kapuna-punang wala ni isa mang pinuno mula sa sinaunang kabihas ng Indus ang kilala sa kasalukuyan. Marahil ito ay dahil sa hanggang ngayon hindi pa nauunawaan ng mga iskolar ang sistema ng pagsulat ng kabihas ng ito, kung kaya hindi nababasa ang mga naiwang tala. Narating ng mga Dravidian ang tugatog ng kanilang kabihasnan noong 2000 BCE. Subalit matapos ang isang milenyong pamamayani sa Indus, ang kabihasnan at kulturang umusbong dito ay nagsimulang humina at bumagsak. Ang panahong Vedic. Ang mga Aryan ay nagtungo pakanluran sa Europe at patimog silangan sa Persia at India. Dinala nila sa mga rehiyong ito ang wikang tinatawag ngayon na Indo-European. Ang Sanskrit, ang wikang klasikal ng panitikang Indian, ay nabibilang sa pamilya ng Indo-European. Ang mga makabagong wika tulad ng Hindi at Bengali ay nag-ugat din sa Indo-European. Ang salitang Arya ay nangangahulugang marangal sa wikang Sanskrit. Ito ay ginamit upang tukuyin ang mga pangkat ng tao o lahi. Ang kaalaman ukol sa unang milenyong pamamayani ng mga Aryan sa Hilaga at Hilagang Kanlurang India ay hango sa apat na sagradong aklat na tinatawag na Vedas. Ito ay ang Rig Veda, Samaveda, Yajurveda at Atharva Veda.
Ang Vedas ay tinipong akda ng mga himnong pandigma, mga sagradong ritual, mga sawikain, at mga salaysay. Masasaksihan din sa Vedas kung paano namuhay ang mga Aryan sa pagitan ng 1500 BCE hanggang 500 BCE. Ang mga panahong ito ay tinatawag din bilang panahong Vedic. Ang lipunan ng mga sinaunang Aryan ay mayroon lamang tatlong antas: ang mga maharlikang mandirigma, mga pare, at mga pangkaraniwang mamamayan. Nang lumaon, nabuo ang tinatawag na sistemang caste sa India. Ang terminong caste ay hango sa salitang kasta na nangangahulugang lahi o angkan. Ito ay binubuo ng mga Brahmin o mga kaparian, Kshatriya o mga mandirigma, mga Vaishya o ang mga pangkaraniwang mamamayan na tumutukoy sa mga mangangalakal, artisano at magsasakang may lupa. Ang mga Sudra naman ang pinakamababang uri sa lipunan. Gawain ng mga Sudra na paglingkuran ang tatlong nakatataas na uri. Maliban pa rito, isang malaking pangkat ng mga tao ang itinuturing nilang hindi kabilang sa lipunan. Ito ang tinatawag na mga outcast o mga untouchable. Pagbubuo ng mga kaharian at imperyo. Mula sa kanilang orihinal na pamayanan sa rehiyong Punjab, nagsimulang tunguhin ng mga Aryan ang bahaging pasilangan. Ang Magadha ang isa sa mga pinakamatatag at pinakamasaganang kaharian sa bahagi ng Ganges River. Sa ngayon, ang Ganges River ay itinuturing na sagradong ilog sa bansang India. Isa sa mahuhusay na pinuno ng Magadha ay si Bimbisara. Nagpagawa siya ng mga kalsada, isinaayos ang pangangasiwa sa mga pamayanan, at pinalakas ang kaharian kung ihahambing sa mga karatig lugar. Lalo pang pinalawig ng mga sumunod na pinuno ang teritoryo ng kaharian. Ang kabisera nito ay nasa Pataliputra, na ngayon ay ang makabagong Patna sa Bihar. Halos kaalinsabay ng panahong lumalakas ang Magadha, isang hukbong pinamunuan ni Cyrus the Great mula sa Persia ang sumalakay sa hilagang kanlurang India. Matatandaan natin noong kabias ng Mesopotamia na ang kapangyarihan ng Persian ay umabot hanggang sa India. Noong 322 BCE, nasakop ni Chandragupta Maurya ang dating kaharian ng Magadha at tinungo niya ang mga naiwang lupain ni Alexander the Great. Dahil dito, isang imperyo ang naitatag sa ilalim ng kanyang kapangyarihan na tinatawag na Imperyong Maurya. Ang kabisera ng imperyo ni Chandragupta ay nanatili sa Pataliputra. Ang kanyang epektibo subalit mahigpit na pamamahala ay sinasabing alinsunod sa kanyang tagapayong si Kautilya na may akda ng Arthasastra. Naglalaman ang Arthasastra ng mga kaisipan hinggil sa pangangasiwa at estratehiyang politikal. Humalili kay Chandragupta ang kanyang anak na si Bindusara. Ipinagpatuloy niya ang pagsakop ng lupain sa katimugang bahagi ng imperyo. Matapos nito, ang imperyo ay pinamunuan ni Ashoka o Asoka. Si Asoka ang kinikilalang pinakamahusay na pinuno ng Maurya at isa sa mahuhusay na pinuno sa kasaysayan ng daigdig. Matapos ang kanyang madugong pakikibaka sa mga kalinga ng Orissa noong 261 BCE, kung saan tinatayang 100,000 katao ang nasawi. Tinalikdan ni Asoka ang karahasan at sinunod ang mga turo ni Buddha. Ang kaisipang ahimsa o ang pag-iwas sa karahasan at paggalang sa mga nilalang na may buhay ay isinabuhay rin niya. Ang buong imperyo ay hindi nagawang magapi ng mga pinunong sumunod kay Ashoka sa pagpanaw niya noong 232 BCE. Nagsimulang humiwalay sa imperyo ang ilang mga estadong malayo sa kabisera. Sa pagbagsak ng Imperyong Maurya noong ikalawang siglo BCE, nagtagisan ng kapangyarihan ang mga estado sa India. Nang lumaon, itinatag ng mga Yuezhi ang kaharian ng Kushan na namayani mula unang siglo BCE hanggang ikatlong siglo CE. Isinailalim ng mga Kushan ang hilagang kanlurang bahagi ng India sa imperyo. Sa ilalim ni Kanishka,
ang pinakakilalang hari ng Kushan na namuno sa loob ng 2 dekada simula 78 CE. Ang teritoryo ng kaharian ay umabot mula gitnang Asya hanggang sa hangganan ng Imperyong China. Sa kabilang dako, sa panahon ng Kushan, umusbong ang kaharian ng Satavahana sa Deccan sa kalimugang bahagi ng India mula unang siglo BCE hanggang ikatlong siglo CE. Ito ay may impluwensyang Maurya sa aspektong politikal. Sa mas malayong katimugan, 3 kahariang Tamil ang nagtagisan ng lakas upang makontrol ang rehiyon. Nariyan ang Chera sa kanluran, Chola sa silangan, at Pandya sa timog. Ang hilagang India ay muling nabuklod sa ilalim ng Imperyong Gupta. Ito ay itinuturing din bilang panahong klasikal ng. Ang unang pinuno ng imperyo ay nagawang pag-isahing muli ang mga kaharian at kinuha ang pangalang Chandragupta na hango sa naunang imperyo. Sa pamumuno ng unang 3 pinunong Gupta, sina Chandragupta I, Samudragupta at Chandragupta II, nakontrol muli ang hilagang India. Muli, ang kabisera ng imperyo ay nasa Pataliputra. Sa ilalim ng Gupta, ang hilagang India ay naging sentrong pangkalinangan. Ang pangangasiwa ay naging epektibo. Samantalang ang panitikan, sining at agham ay yumabong. Lubhang maunlad ang mga larangan ng astronomiya, matematika, at seruhiya o surgery sa panahong Gupta. Si Kalidasa ang kinikilalang pinakamahusay na manunulat at makata ng India. Ang kanyang dulang Sakuntala na tinatayang isinulat niya noong ika-4 o ika-5 siglo CE ay hango mula sa kaisipang Hindu. Sa pagsapit ng ika-6 na siglo CE, nagsimulang humina at bumagsak ang Gupta sa kamay ng panibagong mananakop, ang mga White Han, na maaring mga Iranian o Turk mula sa gitnang Asya. Namayani din ang Imperyong Mogol sa India noong ika-16 hanggang ika-18 siglo. Narating nito ang tugatog ng kapangyarihan sa ilalim ni Akbar na namuno sa kabuuan ng hilagang India mula 1556 hanggang 1605. Nagpatupad siya ng kalayaan sa pananampalataya at makatarungang pangangasiwa. May ilan pang magagaling na pinuno na humalili kay Akbar tulad ni Shah Jahan na nagpatayo ng Taj Mahal at Aurangzeb. Subalit, humina ang mga Mogol dahil na rin sa pagdating ng kapangyarihan ng mga Ingles sa India.